Ate Pia, ang inyong kaibigang Art Angel. Naku, ipapakilala ko sa inyo yung kaibigan ko, si Shakespeare. Isa siyang Golden Retriever at ngayong October, 3 years old na siya. Kayo, meron din ba kayong mga pets sa bahay ninyo? Tamang-tama, dahil gagawa tayo ng mga art project ngayon para sa mga pets natin. Yung pwede nilang gamitin sa bahay. Ano, handa na ba kayo? Samahan niyo ako, ha? Ikaw, Shakespeare, handa ka na? Tara, go! Ang pet ninyo, aba, ma-artsy na din. Gagawa tayo ngayon ng doggy bed para kay Bantay, birdhouse para kay Tweety, at cat collar para kay Muning. Sino kayang batang may art problem ang matutulungan ko ngayong araw na to? Ate Pia, Ate Pia. Uy! Hi, Elaine! Kasama mo si Praise, ah! Ate Pia, may problema ako. Oh, anong problema mo? Hindi siya makatulog paggabi. Hindi makatulog si Praise. Dinala mo na siya sa vet? Opo. Eh, ano kayang problema sa kanya? Ba't hindi siya makatulog? May problema sa inyong pet? Tawagin ang inyong vet. Pero if symptoms persist, consult Tony Pet. Tony Pet, nakakagulat ka naman. Ano ba problema nitong yung alagang si Trace? Trace po. Trace. Hindi po siya makatulog paggabi. Saan mo pinapatulog yung alaga? Sa labas po ng bahay. Oh, di ba pala? Nilalatagan ko po ng dyaryo. Alam mo, kasi kahit ako, latagan mo ko ng dyaryo dyan sa sahig, hindi ako makakatulog. Oo nga naman. Eh, paano yun? Ano pwede natin gawin para sa kanya? Alam ko na. Mabuti pa, gagawan ko siya ng isang maganda at komportable na doggy bed. Doggy bed para kay Grace. Praise! Sabi ko nga, si Grace. Talaga? Tony Pet, ano ba yung mga kailangan natin sa paggawa ng doggy bed? Simple lang yan. Okay, tingnan mo to, Elaine, ha? Taran! Kailangan mo ng lumang balikbayan box. Acrylic paint, kailangan natin ng puti at iba pang kulay. Kailangan din natin ng paint brushes, marker, lapis, gunting o cutter, makukulay na papel, glue, at mga lumang t-shirts o basahan or mga katsa. O Tony Pet, simulan na natin. Ano ba yung una natin gagawin? Madali lang yan. Kailangan natin ng gunting. Alam mo kung bakit? Kasi kailangan gupitin muna natin yung takip ng box. Ito ang gagamitin nating pang marka. So parang ruler. Oo, kailangan tayong gumawa ng marka na pa-horizontal or pahalang. Okay, sige. Like this, oh. So, gugupitin yung buong kahon. Yes. Teka muna. Tandaan, para hindi masugatan, mas maiging humingi ng tulong sa mas nakatatanda sa paggamit ng gunting o cutter. Taran! Ayan. Yan, huwag kalimutang isara pagkatapos. Oh, tapos niyan, kumuha ng lapis. Okay? Okay. Second step. At tayo ay magdodraw ng isang nakahigang letter C. Sige, so gugupitin rin natin yan. Yep. Okay. Taran! Yan. Ngayon, ang gagawin natin dito ay pipintahan na natin ng puti. Okay, sige. Okay? Yan, pag tuyo na yung kahon, pwede nyo na siyang drawingan ng kung ano-ano mang gusto nyong design para sa doggy bed. Yan, i-trace ng marker ang Ayan. ating outline. Tapos, kulayan ng iba't ibang kulay ng acrylic paint ating design. Okay? Tapos, Elaine, tingnan mo to, ha? Magdodrawing ako Nang po. ng buto. Kailangan, gupitin mo yan. Gamit ang ating glue, ididikit natin yung mga doggy bones Ayan. sa paligid ng doggy bed. Kasi para makita
Ayan. Tapos, sa pamamagitan ng marker, pwede nyo na isulat yung pangalan ni Praise! Praise. Yun nga ang sabi ko. Ikaw baka makalimutan mo eh. Okay. Ayan, pwede natin isulat dito. Ito sulat natin. Tama, parang walang mga agaw ng Doggy Bed ni Praise. Yeah. Ipapatong na natin sa loob ang lumang katsa na siyang magiging kama ni Jace. Praise! Yes! Ikaw Ayan. Na! Ako, sigurado ako mahimbing na yung tulog ni Praise ngayon. Mahimbing na mahimbing. Lambot na, oh. Wow, nga. ang ganda naman ng doggy bed ni Praise. Yan. Eh, Salamat, Kuya Tony Pet. Salamat din, Ate Pia. Walang ano man yun. Naman. Tony Pet, pwede ba tayong gumawa ng isa pang doggy bed? Para kanino? Para kay Shakespeare. Shakespeare! Ating mundo'y gawing makulay. Mariang makiling. Excuse me. Hindi ako si Mariang Makiling, ano? Ay, sorry Mariang sinukuan. Mali! Maria Kakao? Mali. Maria Alimango? Mali! Mariang Gubat? Mali! Ay, sorry kasi mukha kang diwata eh. Oo nga. Ako, si Diwatang Tiririn. Diwatang tiririt. Eh, anong ginagawa mo dito? Ba't ka humuhuni at kumakanta sa gitna ng gubat? Dahil, Iha, hinahanap ko ang mga kaibigan kong ibon. Nawawala silang lahat. Saan sila nagpunta? Umahalis sila dahil nawawala na rin ang kanilang paboritong tirahan ng mga punong kahoy. Naku, paano yan? Anong pwedeng gawin? Well, bukod sa magtanim tayo ng mga maraming puno para lumaki at parusahan ang mga walang pusong nagugupit, pumuputol at pumapatay ng mga puno, meron akong project na pwedeng ituro sa'yo. Anong klaseng project yan? Presenting ang Tiririt Birdhouse. Uy, mukhang maganda to ah. Gusto mo matuto? Pwede. Pwede ba natin ituruan yung ating mga kaibigan? Sige na nga. Hali kayo. Tuturuan ko kayo gumawa ng Tiririt Birdhouse. Maganda. Diwatang tiririt, ano yung mga kailangan natin? Kailangan natin ng popsicle sticks, thread o kaya yarn, mga colored paper, tape, lumang takip ng garapon, gunting, glue, at saka yung mga tuyong dahon. Ang una natin gagawin ay kukunin natin yung mga popsicle sticks. Tapos gagawa tayo ng hilera. Yung isang Okay. popsicle stick, ayan, yan ang panukat mo. Tapos si hilera ngayon natin Na para pantay-pantay. pantay-pantay sila. Oo. Tapos, kukuha tayo ng glue at lalagyan ang isang popsicle stick sa isang side niya. At ilalagay natin sa dulo nung 10 popsicle stick na hinilera at ididikit. Ayan. Ayan, didiin nyo para dumikit. Kailangan gumawa ng 2 ganito kasi yung isa gagawin nating bubong mamaya ng Tiririt Birdhouse. Ayan, ganyan siya. Tama. Para naman sa pader, kailangan lagyan natin ngayon yung popsicle stick ng glue sa 2 dulo niya. Isang bahagi na naman. At ipapatong natin siya ng salit-salit. Pag dumating na kayo dun sa pang-5 layer, ayan na, 1, 2, 3, 4, 5, gagawa na tayo ng pintuan. Ayan. Oo, para para syempre sa pwedeng labas-pasok yung ibon. Yung ibon. So, kukunin natin yung popsicle stick at kailangan na natin ngayon yung gunting. Okay. Teka muna. Tandaan, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Gugupit tayo ng mga 1 inch mula sa dulo. Ayan. Okay. At ganun din sa kabilang dulo. Para magawa natin yung pintuan, kukunin natin yung mga pinutol nating bahagi at lalagyan
ng isang piraso ng glue sa dulo at ipapatong ulit. Ngayon, ipapatong na natin yung ibabaw na bahagi ng Tiririt Birdhouse at gagawin na natin siyang buo. Okay. Mukhang Yan. tamang-tama lang yung taas niya. Oo. Tignan natin. Ayan. Ayan. Oh, ayan na yung pintuan niya. Ngayon, idadagdag naman natin yung perch o tinatawag na tungtungan ng ibon. Lalagyan natin ng konting glue. Tapos Ayan. pwede na nang idikit. Oo, at ididikit natin sa gitna ng ibabang bahagi. Ayan, ang pintuan ng birdhouse. Ang susunod naman ay gugupit tayo ng sinulid o kaya yarn. Ayan. At itatali nyo doon sa natirang ginupit natin na popsicle stick Okay. para doon sa pintuan. Itatali na. Double knot para hindi matanggal. Para matibay talaga. Oo, matibay. Ayan. So, ayan, nakikita nyo, andyan yung dulo ng stick. Yung ilalim nung pinagtalian nyo, lagyan nyo ng glue. Ayan, medyo kapalan natin dahil ito ang magdadala ng birdhouse. At ididikit natin sa ibabaw, sa bubong. Yan. Kukunin natin ngayon yung mga tuyong dahon para pwede nating idikit sa ating birdhouse para magmukha siyang galing sa puno. Ayan. Kailangan medyo lapat yung mga Oo. dahon para hindi natatanggal. Enjoy ito gawin ng mga bata. Ngayon, kukunin natin yung colored paper at gugupit tayo ng mga 1-inch thick na strips. Ayan. Tapos, gugupitin natin yung mga dulo ng pakurba para magmukhang mga dahon yung Papel. papel. Yan. Pwede rin tayong gumamit ng iba't ibang kulay ng papel para may konting contrast. Ngayon, para makabit natin yung mga ginupit natin, yung mga dahon, gumupit tayo ng iba't ibang haba din ng sinulid. Ah, okay. Tapos ididikit natin. Oo, sa pamamagitan ng tape. Ididikit na natin ngayon yung mga ginupit nating dahon sa ilalim ng birdhouse. So, kukuha ng tape. Lalagay na natin siya sa paligid ng ilalim na Ayan. At eto na ang Tiririt Birdhouse. Wow, nako, ang ganda niya. Nako, sigurado ako diwatang tiririt, maaakit yung mga ibon na bumalik sa bahay nila. Lalo na kapag may tubig o pagkain na ilalagay natin sa takip ng lumang garapon o bote at ilalagay natin sa loob ng Tiririt Birdhouse. Ayan! Ayan, nako, sigurado ko babalik na sila para makapasok sa Tiririt Birdhouse. Nako. Nako. Ating mundo'y gawing makulay. Ngayon, gagawa naman tayo ng isang espesyal na cat collar para dun sa mga alaga ninyong kuting. Simple lang yung mga kailangan natin. Una, kailangan natin ng glue, mga paintbrush, isang tansan, yarn, gunting, acrylic paint, at tape. Ang una natin gagawin, pipinturahan natin yung ating tansan. Habang hinihintay natin na matuyo ito, pwede na natin gawin yung mismong collar. So, kukunin natin yung yarn, tapos gugupitin natin ito. Ngayong tuyo na yung ating tansan, pwede na natin idikit yung yarn. So, kuha lang tayo ng tape, tapos ididikit natin siya sa likod. So, igigit na natin yung tansan dun sa yarn. Didikit natin ng mabuti. Ngayon, pwede na nating ipinta yung mukha ng pusa. Ilalagay natin siya dito sa gitna ng tansan para pag sinabit natin dun sa leeg ng pusa, kitang-kita. Gagamitin ko kulay orange para matingkad at talagang lilitaw dun sa tansan.
Pagkapinta natin ng mukha ng pusa at pagkalagay natin ng kanyang initials, pwede na natin itong patuyuin. Patuyuin yung mabuti ha, bago din niya isabit sa leeg ng inyong alaga. Hindi ba madali lang gumawa? Subukan niyo rin ha. Ating mundo'y gawing makulay. Munting kamay, malikhain, itanghal aking galing. Kaninong drawing, saan galing? Tingnan natin at panoorin. Salamat sa inyong lahat sa padala ninyong likha. Kayo husay at masinig, lahat kami humahanga. May mga art projects din ba kayo na gusto ninyong ipagmalaki? Ipadala niyo lang sa amin dito sa Art Angel. Hihintayin ko yung mga padala niyo, ha? Mga bata, nagustuhan niyo ba yung ating mga art project ngayong araw na ito? Nakagawa tayo ng doggy bed sa tulong ni Kuya Tony Pet at nakagawa rin tayo ng cat collar. Tapos sa tulong naman ng Diwatang Tiririt, nakagawa tayo ng Tiririt Birdhouse. O, di ba madali lang gawin yung mga projects? So hanggang sa susunod ha, marami pa rin tayong iisipin at gagawin ng mga art project. At laging tatandaan, dito sa Art Angel, kung kaya nating isipin, kaya nating gawin. Alagaan yung mabuti yung mga alaga nyo, ha? Hanggang sa muli, ako si Ate PR Kanghel, ang inyong Art Angel. Paalam! Bahagha